Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis ang mga Pariseyo at nag-usap-usap kung paano ipapapatay si Jesus. Alam ito ni Jesus kaya't umalis siya roon. Maraming sumunod sa kanya at pinagaling niya ang lahat ng may sakit. Ngunit mahigpit niyang ipinagbilin sa kanila na huwag ipamamalita ang tungkol sa kanya. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ni Propeta Isaías. Naririto ang lingkod ko na ako rin ang humirang. Minamahal ko ng labis, lubos kong kinalulugdan. Ang banal kong espiritu sa kanya ay ibibigay. Sa lahat ng mga bansa, ibabadhay katarungan. Hindi siya makikipagtalo, may hinahon kung mangusap. Ang tinig niya sa lansangay, tinig lamang na paanas. Hindi niya puputulin yaong tambong nakahapay, ni hindi rin papatayin ang umaandap na ilawan. Hanggang itong katarungay, mapagtagumpay niyang ganap, at ang pag-asa ng tao sa kanya ay ilalagak. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Sabado, huling araw ng ika-15 linggo sa karaniwang panahon. Atin po muling balikan ang mga mensahe na ibinigay sa atin ni Jesus sa atin pong mga binasa mga ebanghelyo nitong mga nakalipas na araw. Nung Lunes, pinaalalahanan po tayo ni Jesus na ang hindi magpasan ng kanyang krus at sumunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Walang susunod o sumusunod kay Kristo na ayaw ng krus. Pag sinabing krus, ito yung ating mga responsibilidad sa buhay. Ito yung ating mga pananagutan. Maaari ding ito yung ating mga sakit, dulot ng mga problema, dulot ng mga yung sakit ng katawan. So bahagi yan ng krus na dapat natin pasanin. Kadalasan kasi kapag tayo'y sumusunod kay Kristo o nagdarasal kay Kristo, ang dasal natin ay walang problema. Kung susunod tayo kay Kristo, magkakaproblema, haharapin natin ang problema. Nung Martes, ang sabi naman ni Kristo, ang sinumang sumusunod sa aking amang nasa langit, ang siya kong ina at mga kapatid. Hindi lang basta susunod, kundi tatalima din tayo sa mga salita ng Diyos. Ito po yung bahagi ng sino ang aking ina at mga kapatid. Gusto natin maging kapamilya ng ating Panginoon na tayo rin naman ay tinuturing niyang pamilya, pero yung magiging ugnayan natin para masabing tayo ay pamilya ay kung tayo ba ay nakikinig at nagsasabuhay ng mga salita ng Diyos. Nung Miyerkules ay pinaalala din sa atin na yung mga bagay na inililihim sa mga matatalino at marurunong ay inihayag sa mga may kaloobang tulad ng sa bata. Yung kalooban ng tulad ng sa bata, ibig sabihin niya yung laging may puwang sa ating pagkatao na mag-absorb at tumanggap ng salita mula sa ating Ama. Kasi yung hindi magandang aspeto ng pagtanda, no, habang tumatanda ay yung ayaw na nating makinig. Kasi gusto natin patunayan
na kaya na natin. Nung Huwebes naman, ang sabi naman ni Kristo, pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ito yung paanyaya ni Jesus na kung kayo'y napapagod, nabibigatan sa inyong pasanin, lumapit kayo at pagpapahingahin ko kayo. At habang nagpapahinga, matuto tayo kay Kristo. Kahapon, pinaalala ulit sa atin na hindi sa mga pagsunod lang sa mga legality, hindi sa pagsunod lang sa mga ritual, hindi sa pagsunod lang ng mga tradisyon, kundi mas tinitingnan ng Diyos yung puso natin kung tayo ba ay nagiging mahabagin. Kaya nga sabi niya, habag ang ibig ko, hindi hain. Kaya kahit anong sakripisyo, pagpapakasakit ang gawin mo, ang gawin natin, kung hindi tayo nagkakaroon ng pusong mahabagin sa ating kapwa, mawawalan ng saysayan. At ngayon, matapos na sabihin ito lahat ni Jesus, narinig natin sa Ebanghelyo na siya po ay pinagpaplanuhan ng patayin. At sino itong gusto nilang patayin? Ipinahayag dito na maging sa mga aklat ng propeta, inihayag na naririto ang lingkod ko na ako rin ang humirang, minamahal ko ng labis, lubos kong kinalulugdan. Ano po ba ang ating paano ba nating sinasagot o hinaharap kapag may mga taong ayaw sa atin, lalong-lalo na pinagbabalakan ka ng hindi maganda? Dito sa ating Ebanghelyo, ang sabi ay nag-uusap-usap na sila paano ipapapatay si Jesus. Pero kahit na alam ni ito na Jesus, nagpatuloy pa rin siya sa kanya pong misyon, sa kung sino siya. Kaya nga, sabi, ito yung lingkod ng Panginoon, na siya mismo ang humirang, at kahit na gawan siya ng hindi masama, siya po ay mananatili pa rin mahinahon, hindi makikipagtalo. Kasi sayang yung oras kung ilalaan mo sa pakikipagdebate, sa pakikipagtalo, sa paghahangad mo na patunayan ang iyong sarili, ang iyong galing sa iba, sayang yung oras. Dahil marami ang higit na nangangailangang mapagaling, marami ang higit na nangangailangang makaunawa at makapakinig ng salita ng Diyos. Kaya mahalaga din po, kilalanin mo kung sino ka. Dahil kahit anong sabihin ng ibang tao, kung malinaw at matibay ang pagkilala mo sa iyong sarili, hindi ka nila maitutumba. Hindi ka panghihinaan kung yung foundation na pagkilala sa sarili, sino ang lumikha sa iyo, sino ang nakakakilala sa iyo, tsak magiging matibay ka kahit 1,000 tao pa ang gumagawa at nag-iisip ng masama sa iyo. Amen? Thank you.